Good evening po. Ito na yung asawa ko. Pasensya na. Okay po. Opo, Naiwan salamat. Naiwan ko yung cellphone ko. Okay po. Maraming salamat. Hello, good evening mo ulit. Good evening, sir. Ako po si Mr. Mario Marcos at naka-live tayo ngayon na mapakinggan man lang nila kahit hindi ka nila makita dahil stricto ang quarantine dyan sa inyo ngayon. So, kami po ay nagpapasalamat sa iyong partisipasyon na ma-share mo yung experience, maikwento mo man lang kahit ngayon yung nangyari po sa iyo. Ganito yan, nung March 17, nagpunta ako ng Cardinal para magpa-check up dahil masama ang pakiramdam ko, lalagnat ako, Opo. at giniginaw na. And then Okay. ngayon, nung ikon ako, x-ray, nakita nila na meron na akong pantama dito sa lower right. Lower right yung tama niyo po. Lower right, sa lungs. So, Sa kaya, lungs. pina-admit na ako. Opo. Tapos lalagnat ako, giniginaw ako, binila ako ng antibiotic. Opo. Tapos ngayon, nag-stay ako doon ng isang gabi lang kasi namamatay yung mga katabi kong, namamatay na yung mga katabi ko doon sa room. Sa isolation. Private room naman yun, kaso yung mga katabi na narinig namin yung iyakan, saka nababalta ako sa mga nurse na pumapasok sa akin. Private room, opo. Namamatay yung mga katabi mo. Oo, dalawa yung katabi ko namatay, kaya nag-decision ako na umuwi lang ng bahay, dahil ako magpapagaling ka ako. Opo. Tapos ngayon, sa bahay, yung time na nag-usap na kami yung Dr. Kabunan. Opo. Sa bahay niya ako pinag-inject nung injectable na binigay niya. Oo. Kanino po binigay yon? Pinakuha po doon, pinakuha sa clinic niya. Opo. Nung umaga, nung pag-uwi ko sa bahay, meron na. Kaya, bigyan niya na ako ng instruction na i-inject ko na dalawa agad. Opo. Sa oras ng pagitan. Para sa 3 araw sunod-sunod yun. Pero nung unang inject ko pa lang, dahil nga, nung galing ko sa hospital na binilaw ako, nilagnat ako, tapos bababa yung immune system ko kasi puro nervous na yung nararamdaman ko nung panahon na yun eh. Nervous. Nung mag-inject ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sumigla ako, tapos nawala yung nervous ko. At saka, nakaramdam ako ng pagsigla. Kaya nga, nung una ayaw ko mag-inject eh. Pero nung naramdaman ko yung epekto ng injection, ako na mismo nagpapahanap ng pag-inject. Ano na ba yan? Sabi ko, pag-inject na tayo. Opo. 3 araw ko yun, 3 araw. Tapos, nung ika-3 araw, natikla na ako. Kaso, ayos. Ito nakakusa ko, nakakusa sa akin. Opo. Patulong. Yung resulta niyo po, Ito nga ang kon nga, sabi ko nga, nung kon pa lang ako nagpa-retest eh, nung Monday. yung before na nagpakuan ka. Itong last Monday, Opo. nung last Monday, nagpa-retest na ako ulit. Kaya, Kumusta naman po yung test nyo? malalaman pa lang boss sa kwan eh, sa Sabado ko babalikan eh. Yung bagong test nyo. Pero yung unang test nyo, nag-positive po kayo, di po ba? Positive na yun, nung sa hospital, positive yun. Opo. Okay. So, yun lang, talaga namang, talaga namang, nung gamitin ko yung from the hospital na masama ang pakiramdam ko, giniginaw ako, may lagnat ako, ito ang ginamit ko talaga. Wala akong option kasi, may mga gamot ako, hindi naman pakiramdam ko. Opo. Yung sakit pa ng ulo nyo na sinasabi nyo noon. Oo. Tapos, siyempre may antibiotic din na inject yung hospital, pinatapos yun. Opo. Kaso, sinisik mura ako. Oo. Sinisik mura ako, parang gusto ko isuka lahat. Oo. Kaya, nung 5 araw, yung pang-anim, pinatigil na muna nito sa tabunan.
Okay. Pinatigil niya. Noong una, pinahatilan niya hindi pa rin Oo. Pinatigil na muna niya. Tapos ginamit mo yung FEI. Nung unang araw pa lang na masama pakiramdam ko, ginamit ko na yun. Okay. Nung paglabas ko ng hospital lang ito na sabihin. Ngayon, yun lang masasabi ko na talagang nung masama pakiramdam ko na wala akong magawa, ito ang aking ginamit, guminhawa ko. Opo. Pero ganun pa man, hihintayin ko pa rin yung request ko para kapag ito lumabas na talagang wala na, ay salamat. Opo. Ibig sabihin nun, talagang rekomenda na natin ito na kailangan ng tao bayan ito. Opo. Ganun yun. Yung naramdaman mo sa lungs mo na nun, okay na, wala ang pakiramdam mo ngayon, kumusta? Clear na po yung lungs ko nung magpapano ko nung reset ako, sinabay na yung pag-x-ray ko. Clear na. Very good Talaga Clear na. ayan mga kababayan, napakinggan ninyo na nung nag-retest siya, naging clear na yung kanyang lungs. So maraming salamat po sa iyong patotoo. At sana mabigyan mo kami ng update pag lumabas yung another test mo. Ano po? Ano pong pangalan natin, sir? Sir, sa panala, paglabas na ng resulta. Sige po. Okay. Salamat. Opo, maraming salamat. God bless. Salamat. Thank you. Yan po, pangalawang pag-usap na po namin yan. Nakita natin na talagang nung una, yung right lungs niya may tama sa baba. So, lately na pag-retest niya, nung lungs niya ay clear na po. So, maliwanag na patotoo ng isang kababayan natin na siya mismo ay nagsubok na at nagturok na dahil hindi niya makayanan yung kanyang nararamdaman nung nasa ospital siya. So, yun lang po. Kung may update bukas, sigurado malalaman ninyo kaagad dahil kayo na ngayon ay nag-aabang at nagmamasid kung ano na ang nangyayari sa ginagawa namin. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po kami, 10 na aking mga kasama na talagang yung effort namin pinagsama-sama para sa ikatatagumpay ng aming isinusulong na magkaroon ng saysay itong ipinaglalaban namin na PEF-AI. Okay? Maraming salamat po. At ulitin ko, huwag tayong lalabas kung wala naman po tayong importanteng gawin at i-maintain natin ang social distancing at social discipline. Payuhan natin, mga kaibigan natin, kamag-anak natin, ang mga mahal natin sa buhay, sundin natin ang ating mahal na Pangulo upang sa ganon ay wala po tayong maging problema. Dahil ang mga pulis natin ngayon mahigpit na nagbabantay sa mga checkpoint, lahat yung mga dinaanan namin kanina, ako ay masayang-masaya dahil kahit na napapagod sila, pag nabigyan mo ng konting prutas, konting pagkain, talagang damdam mo yung kanilang mga kaligayahan, ginhawa na kahit papano may mga nakaalala sa kanila. So, mabuhay ang mga frontliners natin na mga nandiyan. Mabuhay po tayong lahat. Huwag mo nating kaligtaan ng magdasal at manalangin at manalig po tayo na ito na ay isang maging kasangkapan para sa pagbigay ng solusyon ng pandaigdigang problema. Itong pandemic na ito, masolusyonan na at mabalik na sa normal ang ating kabuhayan. Diba? Masaya. Namimiss na natin yung pagpupunta ng mall. Namimiss na natin yung pagpapasyal. Pagpupunta sa trabaho. Wala na pong hanap buhay natin.